Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? Tariela at Marcoleta nagkasagutan, no? Sa issue ng West Philippine Sea dyan po sa House of Representatives, no? Yan mga kababayan. Opo, eto na. No, yung sa issue ng West Philippine Sea, medyo naging controversial to mga kababayan, no? Matapos nga po yung huling statement no neto ni Marcoleta, 'di ba? At sinasabi nga nung iba na bakit naman ganun, no, yung naging statement ni Marcoleta, 'di ba? So ngayon alamin natin, no, ano nga ba no yung naging ugat ng kanilang sagutan. Okay, so papanoorin natin yung mga kababayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click ang sa notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads. Don't forget mga kababayan, no, paki-comment down po sa ibaba ang inyong opinion. Okay, so para malaman natin ang pulso ng bayan. Alright, let's go. Legislator, and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. Please proceed. You said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Did you take an effort to clarify that so that Oo nga mga kababayan, no, kasi nga nangyari after nung statement no neto ni Marcoleta, no, maraming nagsasabi na traitor nga daw siya sa bayan, no, traitor nga daw siya no sa sambayan ng Pilipino, traitor siya sa bansa. No, yun ang naging saloobin ng ating mga mamamayan, no. Nung nangyari nga po na nag-release siya ng kanyang statement tungkol po no dito sa West Philippine Sea. you could not mislead people because they might believe that you have said that? It is only now that you are disowning this statement. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, sir. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did Okay, so ganito mga babayan, panoorin natin ang buo muna itong video na to tapos tsaka natin pag-usapan mamaya, okay? not use the word traitor in describing your statement that the West Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one face the younger generations today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippine Sea? I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it, sir. Meron kang Tama naman. katang-isip na sinabi dyan eh. To whom are you referring that? No, sir. The kathang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos Kaya nga, when he you are now... delivered it to SONA. Kaya mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair, No, you have to answer, Mr. Chair. Alam Yes, mo sir. yung procedure kung paano maitatala
kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo. Okay, so correct me if I'm wrong, no? Alam ko na pag-usapan na yan during panahon ng Pangulong Aquino, no? Benigno Aquino Jr., no? Ni Pangulong Noynoy Aquino, no? Na sila yung nagpangalan, no? From EEZ, pinangalanan nila yan na West Philippine Sea, no? Correct me if I'm wrong, no? Kasi parang ganun yung pagkakaintindi ko during those time. 'Di ba? So kaya nga nakasanayan na yan po, no, ay tinatawag nating West Philippine Sea dahil yan ay nasa west part ng Pilipinas. 'Di ba? Tayo ang may-ari. You know the procedures, right? With respect to the 19th Congress who passed You the have Republic to Act answer my question, Mr. 12064, Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Kindly repeat your question. Teka lang, no, kasi parang lumalabas, no, base doon po sa mga nangyayari na to ngayon, parang lumalabas na ina-acknowledge na rin natin yung 10-dash line claim ng China. Doon po sa part na kiniklaim natin na EEZ na tinatawag nating West Philippine Sea. Parang ganun ba, no, yung aking pagkakaintindi? No, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba, nakarehistro na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then submit it to the international. Oo nga, meron na po hydrographic tayong organization. legislation. Yes, As a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Congress gumawa para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Tama po. Again, sir, answer your question. It Please. steps by Commodore, step. sandali. Yes, sir. Please answer the question Yes, directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. Nako, eto, nagsagutan mga kababayan, no. Pero actually, no, kung ikaw ay Pilipino, no, eto lang, no, sa akin, no, kung ikaw ay Pilipino at kahit pa sabihin natin gano'n na hindi na itala pa yan o hindi pa na pagbaga, hindi pa na i-award sa atin, no. Sabihin natin gano'n, no, na hindi pa na i-award, no, yung pangalan na yun na West Philippine Sea. By the time na ginagamit natin, no, yung salitang West Philippine Sea, kailangan panindigan natin yon. No? Kailangan mag-stand tayo doon sa salita na yon na yan ay West Philippine Sea. No? Na yung EEZ ng Pilipinas na yan, yung Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na yan ay West Philippine Sea. Dahil yan ay west part of the Philippines. 'Di ba? Dapat ganon. Kung Pilipino ka, dapat you stand, no? Doon sa dapat. 'Di ba? Parang eto, no, opinion ko lang to, mga kababayan, no? You are inconsistent. No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute that. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours.
You and I should fight for it until the last drop of our blood. Aha. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir, there is a Kaya nga eh. legislation. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tathang isip, o bla bla bla, at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Ngayon mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter Pero account. hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? I did not say that. It is only now that you are explaining na wala kang sinabi. But kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato dun eh. Mr. Chair, No. nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na I am not a traitor. Pero nangyari na yon. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social Okay, media Mr. posts Chair, by bloggers, now social media influencers to tell them that Mr. they're Chair. wrong. Siya muna. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I'm no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for, supporting somebody for public office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is Have not the floor, political. please. Thank you, sir. Commodore, ang tinatanong lang ni Honorable Marco Reyes that merong lumabas kang statement, siguro binigyan ng interpretation ng ibang vloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, unang-una, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So when did you come to know about this? I only came to know about it when Congressman Marcoleta called me Gagmangmang. Grabe, no? Tinawag daw siyang mangmang, mga kababayan, no? At minura siya doon sa isang interview, no, ni Marcoleta. Grabe naman yon, hindi naman ata tama yon, 'di ba? Ngayon, kung naghahanap ka ng explanation, no, kung naghahanap ng explanation itong si Congressman Marcoleta, siguro, no, hindi si Tariela, no, yung dapat niyang tanungin. Kasi syempre, social media yan eh. Tama naman si Tariela rito, no, si Commodore Tariela, na wala siyang obligasyon na sagutin, no, o idepensa si Congressman Marcoleta doon sa mga vloggers na yon, no, na nagpalabas na di umano siya nga daw ay traidor, no, sa sambayan ng Pilipino. Pero para murahin mo sa isang interview, no, ito nga si Commodore J. Tariela, 'di ba, parang hindi naman ata tama 'yon.
'di ba? Mas maganda siguro kung kinausap niya ng diretso, no? Ito nga si Commodore Tariela. No, Tariela, ano ba yung mga sinabi mo? O di at least nagkausap sila. 'Di ba? Pwede mo bang ganito, ganyan, 'di ba? Pero parang sinasabi dito ni Commodore Tariela, mga babayan, no, na hindi niya saklaw, no, kung ano yung pag-iisip o kung ano yung opinyon ng sabayan ng Pilipino. No, hindi niya saklaw kung ano yung opinyon ng mga Pilipino kay Congressman Marcoleta. Hindi niya saklaw kung ano yung opinyon, no, na sasabihin ng mga Pilipino doon sa naging statement ni Congressman Marcoleta. 'Di ba? So kung ano yung narinig, marami kasing ganun 'di ba? Kung ano yung narinig ng mga Pilipino, no, kung ano yung nakita ng mga Pilipino, ganun yun, nagkakaroon sila ng minsan yung misinterpretation, no, ng mga sinabi. Dapat nung pa lang, no, nung sinabi yon, no, ni Congressman Marcoleta, in-explain na rin niya na gano'n, na hindi pa to na tawag dito, na i-award sa atin itong pangalan na to, 'di ba? So dito pumapasok, mga kababayan, na dapat pinag-uusapan din, no? Naaayos din dapat, 'di ba? So kung may problema siya do sa sinabi ni Commodore Tariela, dapat kinausap niya ng diretso kung kaya naman niyang tawagan pala. 'Di ba? So sa pagkakaintindi ko na tinawagan siya or nagkausap sila. Parang ganoon, no? Kung correct me if I'm wrong. No, pero kung kaya naman niya kausapin pala itong si Commodore Tariela before do sa mga interviews, 'di ba? Or after ng mga interviews, dapat nagkausap na sila. Naayos na nila yung sigalot. No, naayos na nila yung problema. By the time na magkakaroon ng mga panibagong interviews, sabihin nila, nagkausap na kami, nagkaliwanagan na, eto kasi yan, eto yan, ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? Ang problema kasi dito, dapat talaga before tayo magsasalita, gaya niyan, may mga sinabi si Congressman Marcoleta na misinterpret, no, ng mga kababayan natin. Doon ngayon nagka-problema, yung mga misinterpretation. 'Di ba? Doon nagkakaroon ng problema. Okay? So kayo, ano masasabi ninyo dito sa video na to? Dito sa nangyari na to na sagutan ni Commodore J. Tariela at ni Congressman Marcoleta. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.